Sa inyo yung Bible, salita ng Diyos, sapagkat yun lang po yung alam kong pag-asa natin. So yan po, isang verse lang, John 3:16 lang, sapat na po yun. Sabi po doon sa John 3:16 na salita ng Diyos, yun po yung kaligtasan, na mensahe ng Diyos sa lahat po ng tao, at sa lahat ng mga kapunod sa internet po na ito. Sabi sa John 3:16 po, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sa Pilipino po, sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, tao po minamahal ng Diyos, hindi mga bagay sa mundo. Kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Sino po yon? Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, King of the Jews, sa bayan ng Israel po. Sabi ng Bible, at sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos kay Jesus po ay hindi mapapamaksan po sa impyerno, sabi ng Bible. Kundi magkakaroon ng buhay na walang ganpo ang sasampalataya sa Panginoon Jesus, sabi po sa Bible yan. Yan po yung pangako ng Diyos. Na dyan po dapat tayo magtiwala. Hindi sa bagay na mundo na panandali na sisira. At isang araw po tayo mamamatay. I remember ang aking lola, marami siyang lupa. Yung dalawa kong lola sa Mindanao, maraming lupa. At tatay lolo ko na nandun. Nakita ko po kung paano sila mamatay. Walang kwenta lahat ng pinundan nila. Hindi ko sinabing bawal po yun, ha. Ang punto, ang kayamanan ay ang Diyos. Jesus. Maligtas po tayo dun sa impyerno. Tayo makasalanan po. Kaya pinadala si Jesus Savior po sa mundo para iligtas tayo mga mapapamak na lost people. Tayo po yan. Tayo po yun. Tayo papunta sa impyerno. Sapagkat tayo makasalanan, we need a Savior. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Sino po yun? Jesus. 2,000 years ago, kwenta po yun sa bayang Israel, na si Jesus po ay napako sa krus. Sabi sa Bible, namatay, nilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. At nabubuo po ang dugo ni Jesus sa krus. Bakit po? Forgiveness of sin sa tao. At bakit din nabubuo ang dugo ni Jesus sa krus po? Dumanak doon, binayaran po ni Jesus doon sa krus yung kasalanan para forever po maligtas ang kaluluwa ng tao sa impyerno. Hindi mapahamak po. Si Jesus po nagbayad. Sapagkat hindi po tayo makakabayad. Sapagkat lahat po tayo makasalanan. May bahid. Kaya mapapansin nyo po, huwag kayong magtaka kung bakit ang tao po ay masama. May nagagawang ganito sapagkat lahat makasalanan. Even yung kahit kilala mong tao napakabait, magugulat ka, nakagawa sila matinding kasalanan. Pagkat sabi ng Biblia, lahat makasalanan ng wicked. Kaya kailangan natin ng Savior, Jesus. At may command po si God sa Bible. Ang command po ni God, repent. Repent, sabi ng Bible. Kayo magsisi at tumalikod sa kasalanan. Magkaroon ng bagong isip, bagong puso. Talikuran ng kasalanan at ang maling landas, maling direksyon. At aminin sa Diyos na ikay makasalanan, di kaya maligtas ang sarili. Doon sa impyerno, walang kaya. At aminin sa Diyos na nagkasala ka sa Diyos. At sunod po, kayo po ay magtiwala, manampalataya sa ating tagapagligtas po kay Jesus na Savior natin ng buong puso. At ano po ang pangako ng Diyos sa Bible po? Sa John 3:16, simple lang po. Nanampatay sa Panginoon Jesus, may buhay na walang ganna. Ligtas na. Saan po? Sa impyerno forever. Sa langit po punta pag namatay. Yan po sabi ng Bible. Yan po ang totoong yaman. Kasi bakit ko po nasabi? May kwento sa Bible, rich man. Rich man. Sagana sa pagkain sa lahat. Pero dumating ang araw sa buhay niya, namatay siya. At hindi niya binigyan ng pahalaga ang salita ng Diyos. At sabi ng Biblia sa kanya, siya'y napunta po sa impyerno. At meron namang kwento sa Bible, kriminal. Katabi ng Panginoon Jesus. Nanampalataya sa Panginoon Jesus, nagsisi. Tumanggap kay Jesus na Savior. At sabi ng Bible, dinala siya ng Panginoon Jesus sa paraiso. Sana matulad po tayo sa kriminal. By the way po, pag uwi nyo ng bahay, nakikiusap po ako sa inyo. Kayo po'y mag-pray kay Jesus na God na nasa heaven, di natin nakikita. Kayo mag-pray na humingi ng tawad, magsisi, aminin sa Diyos makasalanan, di kayang baguhin sarili, walang kakayahan. At tanggapin nyo po si Jesus Savior ng buong puso, yung ginawa niyo sa krus na para ng kaligtasan, yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Panampatay niyo po ng buong puso. Na siya din ang anak ng Diyos, Panginoon, at binuhay ng Diyos sa mga patay. Pag-pray niyo po sa Panginoon personal sa Diyos.
And then, ipag-pray niyo po sa Panginoon, kabagan tayo, kawaan, iligtas po tayo sa impyerno, tayo po makasalanan. Yun lang po ang alam ko sagot sa inyo. Na sinabi lang din po ng Bible. Trust Jesus to save you. Wala nang iba. Pangako po ng Diyos sa Bible yan, ananampa tayo sa Panginoon Jesus, maliligtas. 10 sa impyerno. Ang Diyos po magligtas sa inyo, at ang Diyos ang magpala ng salita niya sa inyong puso. Salamat po. God bless po sa inyo. Glory sa Panginoon lahat sa pag-share. Salamat sa Panginoon, biyaya niya lang masabi sa inyo. Hindi tayo magaling po. Magaling ang Diyos, magamit niya lang ang buhay. Pagkat sa Kanya lahat eh. Wala tayong pagmemayari po. Pinahiram lang tayo ng Diyos lahat. Pati buhay. Isang araw, mababawi. Ang Diyos ang nagbigay, siya din ang babawi. Yan ang nakakalungkot. Pero ang kagandahan, pag sa Diyos ka, kahit yan na mangyari, tagumpay pa rin. Tandaan nyo po, ang victory success ay si Jesus ng Bible God. At satisfaction saya. At magpapabago din sa tao dun sa kasamaan. Wala nang iba. Salamat. Yan nakikita nyo pong video. Nakikita nyo sa internet yan para makapanood din po sila. Kasi isang araw mamamatay din naman ako eh. Kagaya ng pamilya ko na nakita ko, dami-dami nilang bagay, pera. Wala din eh. May cellphone pa sila. Matay din. Kaya pag namatay ako, maalala ang Panginoon dito sa video. Hindi ako. Ginamit lang. Ang Panginoon na mapapurihan, hindi po ako. Glory sa Panginoon, sa Kanya lahat. Glory, glory. Worthy ang Diyos sa glory lahat. Sabi ng Bible, sa Kanya, hindi niya sinishare. Salamat sa Panginoon magamit sa Kanyang glory lahat. Biyaya din. Ano po? Baka isang araw, maalalay ng anak pamilya ninyo. Makita sa internet. May maligtas sila ng Panginoon. Ano? Kwento na lang. Isang araw, tandaan niyo po, magiging libro na lang tayo. Yan na ano ko po, pag namatay tayo, libro na lang, kwento ka na lang. Totohanan yan po talaga. Kagaya nitong Bible, mga tao dito, patay na lahat. Kwento na lang. Pero hindi namatay kahit kailan. Si Jesus. Sapagkat si Diyos. Tinalo niya lahat. Salamat. Gandang gabi. Diyan. Share ko lang po yung sa internet. Mapanood niya. At salamat. Maraming salamat.